ni Vic Soto. So ngayon, criminal case muna po tayo, no? Ang basehan po dyan, kung may basehan po yung case na pinail ni Vic Soto, yan po, yung fiscal, ididiretso na po yan sa korte. And yung korte na po ang mag-i-issue ng warrant of arrest kay Daryl Yap. So ngayon, hindi pa kasama dyan yung hindi pa kasama dyan yung civil case na hinihingi nga na 35 million. Yung 20 million para sa civil damages, yung 50 million nakalimutan ko kung para saan. So ngayon nga, sino ang lawyer ng mga Soto? Si Attorney Buko. Natatandaan po natin si Attorney Buko, siya po yung lawyer na humawak doon sa TVJ nung kinukuha po nila yung rights ng Itbulaga at naipanalo nila yan. Imagine na TVJ against Tape Incorporated, mga halosos po, no? Makapangyarihang mga politiko, halosos. Tapos si Daryl Yap, sisiw lang yan, napakasisiw lang po ng kaso yan. Imagine 19 counts po, hindi ibig sabihin 19 counts agad-agad, yun po ang magiging kaso. Hindi po ang gusto ni Attorney Buko na 19 counts ng cyber ang ipapasok po doon sa defamation, doon sa case. So, walang lusot po talaga dito kasi 19 counts. Iba't ibang klaseng cyber po ang gustong ipasok ni Attorney Buko doon sa case na yon. So, walang lusot ito. Talagang baka nasa 95% yung non-available talaga. Opinion ko yan, ha. Lilinawin ko po, yung pong isinampang kaso, it's about doon sa teaser, hindi doon sa kabuuang video, kabuuang movie. Yun lang pong teaser, yung pong pag-file ng case, it's about the teaser, doon po sa short clip, hindi po doon sa kabuuang movie. Kaya nga po, walang lusot dito si Daryl Yap kasi nagsampa sila ng case dahil dun sa teaser, hindi dun sa buong movie. So ngayon, kasi nga kumakambyo itong si Daryl Yap, itong filmmaker na ito, dahil nga alanganin talaga siya dito. Diyos migi mararbar, talaga naman, oo. Na kumakambyo, ang sabi niya pa dito, kasi naglalabas siya ng kanyang explanation sa social media at doon siya nagpapaliwanag. Ito pa ang sabi niya, tayo pa pala yung mahirap makaintindi. Tayo pa pala yung bobo. Yun yung gusto niyang iparte. Actually, sinabi niya nga bobo. Bobo. So, tayo pa pala yung mahirap umintindi doon sa teaser na inilabas niya. Ang sabi niya kasi, hintayin muna daw yung buong video. Hintayin muna yung buong istorya, yung buong movie, dapat mapanood muna daw. Kasi ang sabi niya doon sa reaction niya, doon sa nababash kasi siya. Ang sabi niya kasi, hindi yan yung buong story. Kumakambyo nga siya So sabi niya, hintayin niyo muna kasi yung buong video. Hindi naman yan yung kabuuan ng istorya. Makikita daw doon sa buong movie yung totoo na hindi sangkot ang TVJ. So, ang tanong dito, bakit ang inilabas mo teaser lang at yung pang pinaka-sensitive na scene ang inilabas mo? Ano ang intention mo, 'di ba? So, kami pa yung bobo, kami pa yung hindi makaintindi, ano ba yung inilabas mong teaser? Siyempre kami, kung ano lang yung napanood namin, doon lang kami magre-react. Ang inalabas mong teaser, napakalinaw. Ni-rape ka ba? Oo, ang sagot. So, ano ang papasok sa isip namin? Hindi ba napakalinaw? Nag-react kami doon sa napanood namin na short clip. So, ngayon, dumidepensa ka, sinasabi mo na hindi yan yung kabuuan ng video. Yung kabuuan ng movie, mapapanood doon na hindi sangkot ang TVJ. Di sana naglabas ka ng buong video. Naglabas ka lang ng short clip So, what do you expect kung ano magiging reaction namin? Kagaya ikaw, na nanonood ngayon, nag-Facebook ako, nag-TikTok ako, biglang nag-pop up. Nag-pop up yung teaser. Ni-rape ka ba ni Oo.
di ba? Masya-shock ka, masusurprise ka. So, ano pa ba ang unang papasok sa utak mo? Ikaw, ano ang unang papasok sa utak mo kapag napanood mo yung teaser? Ni-rape, di ba? Tapos kami pa ang bobo. Kami pa ang hindi makaintindi. Yun ang pinapalabas ni Daryl Yap. Kaya siya nakikipag-away sa social media, nakikipagbardagulan siya kasi nabash siya. Ano ba kasi ang inilabas mong teaser? Doon lang kami nag-react doon sa teaser na inilabas mo. Kung ano yung napanood namin, doon kami nag-react. Napakasimple. Yun lang yung napanood namin. Tapos gusto mo intindihin namin yung buong movie. So lahat ba ng nakapanood sa social media is manonood sa cinema? Ang tanong ko sa'yo, lahat ba kaming nakapanood like ako? Hindi ako manonood, wala akong time. So yung napanood ko sa TikTok, yung napanood ko sa YouTube, yun lang yun. Hindi ko naman papanood yung the whole movie. So sa tingin mo, yung mga nakapanood sa social media, lahat ba yung manonood sa cinema? Nakakasigurado ka? So ngayon, kumakambyo itong si Daryl pero nakikipagbardagulan siya sa sa social media na yung nga daw, yun daw mga nakapanood, hindi naintindihan. And yung nga nakikipagbardagulan siya sa live niya, doon sa social media niya nga, bobo nga daw na hindi naintindihan. Paano nga namin maiintindihan? Ang inilabas mo lang naman na video is ni-rape ka ba? So ano ang gusto mong intindihin namin doon? Meron pa ba kami dapat maintindihan doon? Doon sa ni-rape ka ba? Oo, ang sagot. Gusto mong intindihin namin yung kabuuan ng video, yung kabuuan ng movie. Di sana inilabas mo. Hindi yung naglabas ka ng short clip. Tapos gusto mong intindihan namin yung kabuuan ng movie. Ala. Ang bobo mo, ang lakas mo makabobo. Pero alam niyo po, napaka-seryoso nitong kaso na to. Very sensitive talaga ito. Dahil simula nung lumabas yung teaser na yon is talagang nakaka-receive sila ng mga threat. According kay Vic Soto at saka kay Pauline. And talagang affected po yung kanilang family. Na nakaka-receive sila na yung re-rapin si Pauline Luna, kikidnapin yung anak, pati si Bossing nakaka-receive ng mga threat. So, talagang ang laki po ng impact nitong teaser na inilabas ni Daryl na hindi natin alam kung ano yung intention niya. Kung sinasabi niya na sa movie daw, doon daw lalabas na hindi talaga sangkot ang TVJ. So, bakit yung part na yon ng teaser ang inilabas niya? But yung scene na yon ang inilabas niya sa social media, hindi ba? So, ano yung nag-udyok sa kanya? Tapos sinasabi niya pa na hindi daw ito kasinungalingan. So it means totoo ito, Daryl. Opinion mo yan. May kanya-kanya tayong opinion. Ang tanong, yung bang opinion mo tatanggapin sa korte? Ikaw ba ang magdedesisyon? Pagdating sa korte, ikaw ang magdedesisyon. Hindi, tama ito. Opinion ko to, ito ang tama. Ito ang paniniwala ko. Sa aking pananaw, tama ito. Pagdating ba sa korte, pareho kayo ng desisyon. Yun ang tanong. Pagdating sa korte, hindi ikaw ang magdedesisyon, ang korte. Kung yan ang katwiran mo, pagdating sa korte na ikaw ay tama, ang desisyon ng korte is ikaw ay mali, lagot ka. So ngayon, balita ko, matapang ka daw. So teaser pa more. O diba? Di ba matapang ka daw, sabi nila. Labas ka pa uli ng isang video, Daryl. Teaser pa more.